We again condemn this deliberate attempt by the People's Republic of China to change the narrative and create their own scenarios on reality of what happened this morning. Pinasinungalingan ng National Task Force for the West Philippine Sea ang paratang ng China na sinadyang banggain ng mga barko ng Pilipinas ang mas malalaking Chinese vessels. Ayon sa NTFWPS spokesperson na si National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, misleading at splice o edited ang video na ipinakita ng China para palabasin na Pilipinas ang sumalpok sa kanilang puwersa. Katunayan, ang mga barko ng Philippine Coast Guard ang nagtamo ng pinsala matapos na ilang beses banggain ng Chinese vessel sa bahagi ng Escoda o Sabina Shoal, pasado alas 3 ng madaling araw ng August 19. That short video does not tell the entire story, no? It's a spliced video, it's a misleading video. It again shows China as the benevolent actor here, no? Allegedly they were conducting a law enforcement operation controlling the movement of the two ships, when in fact it was not 4410 or BRP Bagakay who ramped 21551. It was the other way around. 21551 in truth rammed our vessel BRP Bagakay 2 times, and the physical evidence proves this. Base sa mga larawan mula sa NDFWPS, nagkaroon ng malaking butas ang starboard beam ng BRP Cape Enganio habang nagtamo naman ng structural damage ang BRP Bagakay. Ito na umano ang pinakamalaking damage na natamo ng mga barko ng Pilipinas sa mga ginagawang harassment at agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. For 4410, the whole size is 2.5 feet in length and 3 feet wide. It is a direct hit on the port side of BRP Bagakay or 4410. For the 4411 or Cape Enganio, it incurred a damage of 1.1 meters on its starboard quarter. So it's more than just the 6 inches size. Wala namang ulat na may nasaktan sa mga tauhan ng PCG sa insidente. Ito ang unang pagkakataon na gumawa ng agresibong maniobra ang mga barko ng China laban sa Pilipinas sa bahagi ng Escoda Shoal. Ayon sa NTFWPS, posibleng inakala ng China na maghahatid ng supply sa BRP Teresa Magbanwa na nasa Escoda Shoal ang dalawang barko, kaya nila ito hinarang. In truth, the incident happened many nautical miles away, 20. Tama ba, Commodore J. Tariela? 20 nautical miles away from Sabina Shoal or Escoda Shoal. And the purpose of the PCG vessels were to resupply our troops in Lawak Island. No? So there is no connection whatsoever to the Escoda Shoal incident. Right. Sorry, to the BRP Teresa Magbanwa. Siguro, iniisip nila na itong mga 44-meter vessels na to will be reinforcing the presence of Teresa Magbanwa, which is their paranoia, no? Thinking na ito nga ay talagang it serves their own lies and belief, no? Na we're just there to reinforce 9701. Tumigil naman umano ang China sa paghabol nang makitang patungo sa Lawak at Patag Island ang dalawang barko. Dismayado naman ang NTFWPS sa insidente dahil kamakailan lang ay nagkasundo ang Pilipinas at China na palakasin ang maritime communication mechanism para maiwasan ang mga ganitong pangyayari. Insofar as the National Task Force West Philippines is concerned, we are of course disappointed again because we have a preliminary understanding with them insofar as Second Thomas Shoal is concerned or BRP Sierra Madre is concerned, but despite this preliminary understanding, which we hope was the first page in a new chapter between Philippine and PRC relations, we have another incident that happened. Noong isang linggo, naghain ng protesta ang China laban sa Pilipinas dahil sa pananatili ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal na paglabag-an nila sa 2002 Declaration in the Conduct of Parties sa South China Sea. Sabi naman ng Pilipinas,
Ang China mismo ang hindi sumusunod dito. Giit ng National Task Force West Philippine Sea ang pananatili sa Escoda Shoal ng BRP Teresa Magbanwa ay naaayon sa international law at bahagi ng karapatan ng Pilipinas sa pagpapatupad ng batas kontra illegal fishing, poaching at paninira sa kalikasan. Hindi na rin umano dumami ang tambak ng mga patay na corals mula nang magbantay doon ang barko. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.